Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At ito na po ang pagpapatuloy ng kwento ng Ang Sabongero ng Campo Santo. Ika-15 tagpo. Pakinggan po natin. At isa pa, nasisiguro ko na ang matandang lalaking na humamon sa inyo na yun, yan ang kapatid ni Jeko. Isa yan sa matinding manlalason. Mabuti at hindi kayo kumagat sa kanyang pain. Pero sa ngayon lamang iyon, sa susunod na hamunin kayo niyan, ay kumasa kayo mga anak. Kasahan nyo ang kanyang hamon. Kumasa kapid yung anak ko. Yan ang dahilan ng mahiwagang bigkis na yan, upang malayo kayo sa kapahamakan at masasamang tangka sa inyong buhay. Ito ang panahon upang mabawi ninyo ang sa inyo. Wala silang magagawa sapagkat magaganap kung ano ang nakaguhit sa inyong palad. Darating ang panahon na babawiin ninyo ang sa inyo at mananagot ang dapat managot. Sambit ni Chong Alejo. Bigla akong kinilabutan sa sinabing yun ni Chong Alejo at hindi ko maitatanggi na yan din ang aking nais. Yan ang isinisigaw ng aking kalooban, na parang binasa ni Chong Alejo ang aking isipan. Kung kaya't nagdulot iyon ng kakaibang kilabot sa akin, dahilan upang mangalisag ang aking mga balahibo. Pakiramdam ko, maging ang aking buhok ay nagsisipagtayuan na. At hindi ko na kinakailangan pang humigop ng mainit na salabat upang magising ang aking diwa, sapagkat gising na. Bukod pa riyan, yung bigkis na ibinigay sa akin ni Chong Alejo kaninang madaling araw, ay halos hindi na ako makabalik sa tulog, sapagkat ang bigkis na yun ay nagdudulot ng kakaibang init. Ang init nito sa pakiramdam ko, parang may naiwan na takip ng kaldero sa aking tiyan. Ganun nito kainit, kung kaya't hindi ako mapakali. Ngunit sa katagalan, ay parang unti-unting nasanay ang aking katawan at naging gamay ko na ang init. Hanggang sa tuluyan na akong masanay hanggang mag-umaga. Hanggang sa nagising na sina Unyo at Mang Delfin. Ganun din si Kuya Berto. Si Kuya Baldo lamang ang hindi nakasama sapagkat sinamahan niya sina nanay, sapagkat baka biglang magsipagdatingan muli ang aming mga kaanak at hanapin kami. Magpasa hanggang ngayon ay walang alam si nanay na kami ay nagsasabong. Tutol na tutol siya sa pagsabong. Katunayan ay nakailang panalo na nga kami. Sinaon nyo naman
ay walang tigil ang kakadaldal kay Chong Alejo tungkol sa aming mga panalo. Alam niyo po, Chong, napakagaling ng manok na nahuli ko. Yung hinuli ni Pijong, ako humuli nun eh. Pero ako talaga ang nakakuha. Bida pa ni Unyo. At talaga ba, Unyo? Mabuti yan, anak. Sinasabi ko naman sa inyo na mahusay ang manok na yan. Hindi ba? Tugon naman ni Chong Alejo kay Unyo. Alam niyo po, Chong, yung pangalang Labuyo, ako din po ang nakaisip nun. Ang galing ko din po, Chong, hindi ba? Sambit pa ni Unyo. At kasunod nun, ay ibinida pang muli ni Unyo ang kanyang bagong biling pantalon. Yung malapad ang bandang laylayan. Hanggang sa nagpatuloy lamang sila sa kanilang kwentuhan. Ako naman ay nakatulog ng muli sa ilalim ng puno ng sampalok. Ngunit ilang sandali pa ay ginigising na ako ni Kuya Berto. Pijong! Pijong! Gising na! Gising na! Kailan ba tayo uuwi? Tanong ni Kuya Berto. Kuya Berto, uuwi na ba tayo? Tugon ko kay Kuya Berto na bahagyang naalimpungatan pa. Kaya nga, Kuya Berto, uuwi na ba tayo? Wala pa akong nahuhuling manok eh. Biglang tugon naman ni Unyo. Anong manok? Pabo na naman huhulihin mo eh. Sambit ni Kuya Berto. Hindi, Kuya Berto. Ako nga nakakita kay Labuyo eh. Inunahan lamang ako ni Pijong. Tugon pa ni Unyo. Kung sa bagay, masarap ang pabo. Upang makakain ulit tayo ng pabo. Tugon na lamang ni Kuya Berto. Kaya lang, Pijong, nag-aalala ako kay nanay at kay Kuya Baldo. Baka kung ano nang nangyari sa kanila. Hindi ba nagtungo ng mga ulupong nating mga kamag-alak sa atin? Kung nagawa nga nila yung kay tatay, lalo pa kaya kina nanay. Tugon ni Kuya Berto. Bigla din akong kinabahan para kina nanay at Kuya Baldo. At biglang nagpintig ang aking tenga. Lintik lang ang walang ganti. Kung gagawin nila yon, sambit ko sa aking isipan. Nang biglang nagsalita si Chong Alejo. Tama naman ang sinabi mo, anak Humberto. Kung nais na ninyong lumuwas, para hindi kayo mag-alala, ay maaari naman. Sambit lamang ni Chong Alejo. Dahil dun, ay nagplano na kami na bumalik na sa amin. Ngunit bago umalis, ay sinabihan ako ni Chong Alejo. Pijong, anak, tatandaan mo lamang ito ha. Hindi ba na bago ka lumaban, ay sinasabihan kita na magtungo muna sa Campo Santo at dasalin ang lihim na dasal. Pero tandaan mo lamang na huwag mong dadalhin ang ibinigay kong bigkis sa iyo sa may Campo Santo. Hubarin mo ang bigkis bago ka magtungo sa Campo Santo. At kapag nakabalik ka na at nakauwi ka na, saka mo uli ito isuot. Ganun po ba, Chong? Naging tugon ko na lamang. Oo, anak. Sapagkat mawawala ng bisa ang mahiwagang bigkis na yan kapag naipasok mo sa Campo Santo. Kaya yan ang iyong gawin. Tugon pa ni Chong Alejo. Makalipas lamang ang halos kalahating oras, ay bumiyahe na kami pabalik sa amin at pinabaunan pa kami nila Chong ng mga pinatuyong dahon ng laing
Pagdating sa aming lugar, ay medyo padilim na rin. Ngunit nagulat kami sapagkat nagkaroon ng parang piyesta sa aming lugar. Nakakita kami ng mga banderitas na nakasabit. Samantalang sa Mayo pa ang aming piyesta. Samantalang sa Mayo pa ang pista ng aming lugar. May mga banderitas na nakasabit sa bawat panulukan ng aming lugar. At ilang sandali pa ay may bumungad na napakalaking karatula. Nakapaskil na napakalaki. Ilang sandali pa ay bumungad sa amin ang isang nakapaskil na karatula. Napakalaki na ito. Isang sabong ang magaganap bukas at naghahanap ng makakalaban sina Lucio. At nagbibigay ito ng malaking papremyo ayon sa paskil na inilagay. At nagbibigay ito ng malaking papremyo ayon sa karatula na nakapaskil. Naghahanap na naman ng makakalaban sina Lucio. Wala na talagang nais lumaban sa kanila. Sambit ni Unyo. At hindi lamang din yun ang tingin ko. Tama ka, Unyo. Ngunit hindi lamang yun ang tingin ko. Ang tingin ko ay paghamon yan sa inyo, Unyo, at sa iyo, Pidyong. Lalong-lalo na kay Labuyo. Sapagkat hindi nila matanggap na sunod-sunod yung tinalo ni Labuyo ang kanilang mga manok. Hindi nila matanggap. Sambit pa ni Mang Delfin. Hindi nila matanggap at isang malaking kahihiyan yun para sa kanila. Dagdag pa ni Mang Delfin. Tama ka, Mang Delfin. Tama ka, Mang Delfin. Ilang beses na silang ipinapahiya ng isang dugong bughaw na kagaya ko. Sabay tawa ni Unyo ng napakalakas. Alam mo, Unyo, bago ka magtawa dyan, tanungin muna natin si Pidyong kung lalaban ba tayo o hindi. Kung lalaban ba tayo para sa sabong na yan. Tanong ni Kuya Berto. Kaya nga, Pidyong, ano, lalaban ba tayo? Aba, malaking pera ang nakataya dyan. Malaki ang kanilang papremyo. Tugon naman ni Unyo. Kung ket binasa kong muli ang karatula. Kung yan ay bukas gaganapin. Sige, kakasa tayo dyan. Tugon ko. Tama yan, Pidyong. Yan nga din ang isasagot ko eh. Uubusin natin ang yaman nila. Sabay halakhak ulit ni Unyo. At nagpatuloy pa kami sa pagbiyahe. Pauwi sa amin. Papunta mismo sa aming sityo. Ngunit habang papasok sa aming sityo, ay bigla akong nakaramdam ng kaba. At halos kasabay nun, ay ang pag-init ng bigkis na aking suot-suot. Umiinit ito, na parang sa takip ng kaldero ulit. Subalit, mainit, ngunit hindi ko naramdam ang pagkapaso. Parang nasanay na ang katawan ko sa kanyang init. Tuloy-tuloy lamang kami sa pagbiyahe. Ako naman ay nakikiramdam sa paligid na baka parang may parating na panganib. Ako naman ay nakikiramdam sa paligid. Maaaring may parating na panganib. Hanggang sa nakarating na kami. Malapit sa aming bakuran. Pagkapasok sa aming bakuran, ay agad kong napansin na parang may kakaiba. Walang nakasinding ilaw. Pidyong, tingnan mo. Parang walang tao ah. Bulong ni Kuya Berto.
Tama si Kuya Berto. Yun din ang napuna ko. Parang walang tao sa aming bahay. Nakapatay ang mga ilaw. Walang nakasinding lampara. Walang nakasinding gasera. Nang maya-maya pa, ay mula sa likod bahay namin, bigla may gumalaw. May kumilos. Napansin din yun ni Lamang Delfin, Unyo at Kuya Berto. Dahil doon, ay patalon na ako sa tricycle upang habulin kung sino man yun. Nang biglang nagsalita ang kung sino man yun. Ako to! Si Baldo to! Si Baldo! Ako to! Dahil doon ay napatigil kami. At nakilala namin ang boses. Si Kuya Baldo nga. Kamuntikan na naming buntalin si Kuya Baldo. Sa pag-aakalang kung sino na ang gumalaw na yun. Kuya Baldo, ano ba nangyari? Bakit parang walang tao sa bahay? Tanong ni Kuya Berto. Berto, Pidyong, nagtungo sila Chong Diego dito. Andito sila kanina. Dahil doon ay lalo akong kinabahan. Anong nangyari? Dugtong ko pa. Nandito sila kanina at iniimbitahan sa isang malaking salo-salo sa bayan si Nanay. Sambit ni Kuya Baldo. Yun ang aking narinig sapagkat nagtatago ako sa kulungan ng mga manok sa silong. Tugon ni Kuya Baldo. Noong una ay ayaw ni Nanay. Ngunit ang salo-salo daw na yun ay para magkaayos na ang ating angkan at humingi ng patawad si Chong Diego kay Nanay dahilan upang pumayag si Nanay. Bigla akong kinabahan para kay Nanay sa sinabing yun ni Kuya Baldo. Kuya Baldo, ba't ka pumayag? Ba't mo hinayaan si Nanay na sumama? Parang ganyan din ang ginawa nila kay tatay nun. Sambit ko. Wala na akong nagawa pa sapagkat mismo si Nanay na ang pumayag. Nakumbinsin nila Chong Diego sila Nanay para wala na daw gulo. Pagpapaliwanag pa ni Kuya Baldo sa kanyang mga narinig kanina. Bakit pumayag si Nanay? Paulit-ulit kong sambit kina Kuya Baldo. Bakit siya pumayag? Isa yung bitag. Isang pain yun. Isang bitag yun. At pinainan si Nanay. Sambit ko pa na sinang-ayon na naman nila Kuya Berto, Unyo at Mang Delfin. Wala na tayong dapat sayangin na oras pa. Sundan natin at hanapin si Nanay. Sambit ko. Tara na! Wala na tayong dapat sayangin pang oras. Hanapin na natin si Nanay. Sambit ko. Kung ano-anong bagay na ang pumapasok sa aking isipan. At baka nasa pahamak na si Nanay. Ganyan na ganyan ang ginawa nila kay tatay. Ngunit habang papaalis, ay nagsalita si Mang Delfin. Kung gagawin natin yan, Pidyong, baka mabuko ang ating pagkatao. Sambit nila Mang Delfin na sinang-ayunan din ni Unyo. Nung mga sandaling yun, ay hindi ko na naiisip yun. Hindi na baling malaman nila ang aking pagkatao. Ang mahalaga ay malaman ko at mailigtas si Nanay. Naging tugon ko na lamang sa kanila. Tama sa Pidyong. Sang-ayon nila Kuya Berto sa akin. Agad-agad ay nagtungo kami sa bayan lula ng tricycle ni Mang Delfin upang sundan at hanapin si Nanay. Nako, baka nagkaya na si Nanay kay tatay. Sambit pa din Kuya Berto.
na parehas ko ay kung ano-ano nang iniisip. Binagtas namin ang daan sa gawaan ng tapayan at sinusuyod ang daan at hinahanap si nanay. Pumwesto na kami ni Unyo sa bubungan ng tricycle para mas lumawak ang aming paningin sa paghahanap kay nanay. Nang walang ano-ano, ay biglang may humaging sa aking muka. Kamunti ka na akong tamaan. Buti na lamang ay nakayuko ako at hindi ito tumama sa akin. Nang biglang umalingasaw ang amoy nito. Amoy tae ng kalabaw. Biglang napakapit sa akin si Unyo sapagkat sinalo ng buong mukha niya ang bagay na yun. Nang may narinig ako sumisigaw mula sa gilid, "Huminto kayo! Huminto kayo! Huminto!" Sigaw na ito. Pagkalingon ko, ay si nanay. Tumatakbo. Sumisigaw at pinapahinto kami. Mang Delpin! Pahinto po! Pahinto po!" Sambit ko. Kaya nga, Mang Delpin, pahinto naman. Nakakain ko na tong tayo ng kalabaw eh. Reklamo ni Unyo. Dugong bugaw ako eh. Bakit may tayo ng kalabaw sa mukha ko? Sambit pa ni Unyo habang pinupunasan ng kanyang labi na parang nalalasahan na nga neto ang umalingasaw na bagay na yun. Pagkahinto ni Mang Delpin, ay si nanay nga ang sumusunod sa amin. Humahangos ito at tinatakbo kami. Kanina ko pa kayo sinisigawan pero hindi nyo ako marinig-rinig. Kaya binato ko kayo ng tayo ng kalabaw. Sambit ni nanay. Pasensya ka na, Unyo ha. Hindi nyo kasi ako naririnig kanina pa eh. Kung narinig nyo ako, hindi ko yung gagawin. Ginawa ko lamang yun para mapansin nyo ako. Pagpapaliwanag ni nanay. Ayos lang daw po yun, Nay, sabi ni Unyo. Sambit ko na lamang habang bigla itong napatalon mula sa bubong ng tricycle upang mapunasan ang mga duming nasa kanyang muka. Nay, ano ba nangyari kanina? Bakit umahangos kayo? Ba't nasan kayo? Kanina pa namin kayo hinahanap. Tanong ko. Pidyong ang nangyari. Pinipilit akong isama nila Diego sa kanila. Kaya ang ginawa ko ay nagkunwari akong naiihi. Pagkatapos ay ginawa ko ng pagkakataon yun upang magtago. Nagtago ako sa gawaan ng tapayan. Kwento pa ni nanay. Dahil dun ay biglang naglaho ang aking mga agam-agam. At nawala na rin ang init ng aking bigkis. At dahil dun ay agad nang bumalik kami sa amin. At dun ay nakita ni nanay na hawak-hawak ko si Labuyo. Pidyong, bakit may hawak kang panabong? Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin ba na totoo mga pinagsasabi nila Diego? Na totoo na nagsasabong kayo? Tanong pa ni nanay. Ngunit bago pa mag-alboruto si nanay, ay agad na ako nagpaliwanag. Nay, yan po kasi ang bilin sa amin ni Chong Alejo. Tugon ko. Kasunod nun, ay saka ipinakita ko ang aming napanalunan. Bungkos-bungkos na salapi na nakatali na lamang sa mga lastiko upang hindi magkahiwa-hiwalay. Ay biglang nabawasan ng galit ni nanay nang makita ang dami ng pera. Kaya nga lamang, Pidyong, hindi ba dahil sa sabong diyan napasama ang tatay ninyo? Sambit pa ni nanay. Nay, huwag po kayong mag-alala. Hindi kami magagaya kay tatay sapagkat ginagabayan kami ni Chong Alejo. Tugon ko. Tama po yun, Nay. Si Chong Alejo ang nagtuturo sa amin. Tugon din nila Kuya Baldo at Kuya Berto. At isa pa, Nay, hindi kami nagpakilala na anak kami ni tatay. Nagbabalat kayo kami
upang maitago ang aming pagkatao. Tugon ko pa. Nang marinig ni nanay ang aming mga paliwanag at makita ang dami ng pera, ay huminahon na si nanay. Pagkahatid sa amin, ay umalis na rin si Mang Delfin at Unyo, dula ng tricycle ni Mang Delfin. Ngunit hindi nawala sa aking isipan na pupuntahan namin ang laban bukas, kung kaya't inaantay ko na lamang na makatulog si nanay at ang mga kapatid ko upang magawa ang ginagawa ko bago lumaban. Hanggang sa naramdaman ko ng tumahimik ng paligid. At kasunod nun, ay narinig ko na ang hilik nila kuya. Tulog na sila. Kung kaya't tahimik akong bumangon at palihim na tinungo ang kulungan nila Buyo. Ngunit hinubad ko muna ang bigkis na ibinigay sa akin ni Chong Alejo. Ayon na rin ito sa kanyang payo. Pagkahubad ay lumabas na ako ng bahay habang bitbit sila Buyo. Subalit habang naglalakad ay nararamdaman ko na parang may sumusunod sa akin. Inisip ko na baka guni-guni ko lamang yun, kung kaya't binilisan ko ang aking lakad. Ngunit habang binibilisan ko ang aking lakad, ay bumibilis din ang mga yabag na sumusunod sa akin. Dinig na dinig ko at nakasunod ito sa akin. May sumusunod talaga sa akin. Sino kaya siya? Baka isa ito sa mga kaanak namin pinupunta rin sila Buyo. Yan ang mga bagay na agad na pumasok sa aking isipan. Baka sinusundan ako ng mga kaanak namin. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers. Sobrang salamat po sa lahat po ng ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At sobrang salamat din po sa suporta, sa pakikinig po at patuloy po na pagsuporta sa ating channel. Lalong-lalo na po sa mga matatagal na pong tagapakinig ng ating channel. Mga OFW listeners po na mula po sa iba't ibang panig po ng mundo. Maraming salamat po. Ganon din po sa mga listeners po natin na mula po sa iba't ibang panig po ng kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. At ganon din po sa mga nagpapadala po ng mga kwento po sa ating channel po. Maraming salamat po sa inyo. Sobrang laking pasasalamat. At sa kabila po ng pagpapahinga po natin ng matagal-tagal, ay patuloy pa rin po ang inyong suporta. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Hads dyan po sa may Saudi. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. At ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po sa Diet Family dyan po sa may Kalinog, Iloilo. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Val Diet. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss June G. Alcantara. Boss, maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Robert Fidelis dyan po sa may Doha, Qatar. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Ingat po kayo dyan palagi sa Doha. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Annabel Apruebo. Pasensya na po at hindi ko po kayo na i-shoutout agad, ma'am.
Shoutout po sa inyo, maraming salamat po. Ganun din po kay Boss Baby Langka, maraming salamat po. Kay Ma'am Annie Viloria, maraming salamat po. Kay Ma'am Mary Asilar, dyan po sa may UK, maraming salamat po. Kay Ma'am Janet Verga, dyan po sa may Qatar, maraming salamat po. Kay Ma'am Liza Arcega, maraming salamat po. At shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant, dyan po sa may Bocandalia 3, Imus, Cavite, maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Fernando Marcos, dyan po sa may Antipolo, maraming salamat po. Kay Ma'am Christy Harm, dyan po sa may Hamburg, Germany, maraming salamat po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa may London, England. Kay Boss Hads, dyan po sa may Saudi, maraming salamat po. Shoutout din po sa mga kaibigan po ni Boss Benji, na Boss Rudy The Boy Valera and family, Ma'am Rich Consulta and family, kay Boss Sir Christian Vergara and family, kay Eman Cueto and Ariel Cueto and family, kay Boss Rodelio Jelay Maglinaw and family, kay Boss Ted Williams Amutan and family, shoutout po sa inyo. Kay Boss Fasio Hernandez and family, shoutout po. At sa Dangkalan family, at sa 3 angels po ni Boss Benji na sina Eliza Bryce, Alia Briel, Olivia Norin Elise, at sa wife po ni Boss Benji na si Ma'am Maylin Dangkalan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Sobrang salamat po sa suporta. Kay Boss Carmelo Aroy, boss, shoutout po. Kay Boss Malvin Esguera, shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Imelda Pasua, ma'am, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po sa inyo, ma'am. Maraming salamat po. Kay Ma'am Rosie de Mesa, ma'am, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. God bless po sa inyo at sa inyong family. Kay Boss Klein Henry C, shoutout po. Sa Villaruel family, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Kay Boss Rene Villaruel, shoutout po sa inyo. Kay Boss Ariel Del Mundo, dyan po sa may Brunei, shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan palagi. Ganun din po sa Pan de Pain Bake Shop at Trent Agusan del Sur. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Robin Salvador, shoutout po. Kay Boss Marlon Bagunbon, shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Ruel Mualia, shoutout po. Kay Boss Anton Nakan at kay Boss Norbayan Gumilong, shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay kay Boss, mula po kay Boss Jainodin, shoutout po sa inyo. At kay Boss Jainodin, dyan po sa may Saudi, shoutout po sa inyo, boss. Maraming salamat po at ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po kay Boss Jing Fensalida, ang ating silent listeners. Maraming salamat po sa inyo, boss. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Michael Mojica ng Tagaytay, boss, shoutout po. Kay Boss Jonathan Alano, dyan po sa may Bicol, shoutout po sa inyo. Shoutout po sa inyo at sana po yung maayos lang po kayo dyan, lalo na po sa nagdaang bagyo po. Ingat po kayo dyan palagi. Kay Boss Joel Cabaog, shoutout po. Kay Boss Paul Adlaon, boss, shoutout po. Kay Ma'am Yolanda Ramirez, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan, shoutout po sa inyo. Kay Boss Jobert Lasartan, shoutout po sa inyo. At sa may King Solomon Game Farm, dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Igan Orgia, dyan po sa may Tagkawayan, Quezon, shoutout po sa inyo. At sa mga taga Libutan, Mamasapan, Maguindanao, shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Jaino din, shoutout po sa inyo. Kay Boss Julius Apara, shoutout po. Kay Boss Ryan Pilaes, dyan po sa may New Zealand, maraming salamat po. Isa po sa ating mga silent listeners, maraming salamat po, boss. Kay Boss Bernard Pineda, boss, shoutout po. Shoutout din po sa mga Catmon Boys, dyan po sa may Makati. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Rene Villarreal. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Salvador family, kina Donna Salvador, Andrea Von Salvador, Alita Salvador, at kay Kaiska Salvador. Mga silent listeners po natin dito sa may Pundisyon, Santa Cruz, Angat, Bulacan, shoutout po sa inyo.
Ang pagbati pong ito ay mula po kay Boss Randy Salvador. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Vilma Verano, dyan po sa may Banawa, Cebu City. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Roel Verano. Shoutout po. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Roel Verano. Shoutout po. Daghang salamat, boss. Shoutout din po sa family po ni Boss Aquila Misahon dyan po sa may Barangay Niogan, Pililla, Rizal. Shoutout po at maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss June Tupas. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang din pong i-shoutout ang asawa po ni Boss Val Dayot dyan po sa may Barangay Banban, Calinog, Iloilo. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo dyan. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss June Tupas at sa mga kasamahan po niyang mga pulis dyan po sa may Tarlac City Police Station. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan palagi. Shoutout po sa inyo mga boss. Salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Chief Engineer ng LCT 908, Chief Engineer John Moises Tampos Bungkawil. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po sa mga kaibigan po ni Boss Benji. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo dyan. Ingat po kayo palagi. Kay Boss Rudy Daboy Valera, kay Boss Rich Consulta, kay Boss Christian Vergara, kay Boss Ted William Amutan, kay Boss Rodel Jelay Maglinaw, shoutout po sa inyo. Kay Boss Pasio Hernandez, shoutout po sa inyo. Kay Boss Eman Cueto, shoutout po sa inyo. Kay Boss Ariel Cueto, shoutout po. At sa bayaw po ni Boss Benji, na si Boss James Mariano, at ang kanyang pamilya po, family po ni Boss James Mariano, shoutout po sa inyo. At sa 3 lovely angels po ni Boss Benji na sila Eliza Bryce, shoutout po sa inyo. Aliyah Briel, Olivia Norin Elise, at sa wife po ni Boss Benji na si Ma'am Maylin Dangkalan, shoutout po sa inyo. At sa lahat po ng nakikinig dyan po sa may Darasa, Tanawan City, Batangas, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. At kay Boss Benji po, shoutout po. At sa Dangkalan family, at sa buong kapuluan po ng Pilipinas, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Boss Benji, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya na po. Sa next po na shoutout, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po ulit sa inyo.